Attention mga Filipino senior citizens, Universal Social Pension, kakayanin bang magiging batas bago matapos itong 2024? Pinaka-latest na update, pag-uusapan natin. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Universal Social Pension para sa ating mga lolo at lola, kakayanin kayang maisa sa batas bago magtatapos itong 2024? Alamin nga natin ang latest update. Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay, click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Ayan ha mga Filipino senior citizens, pag-uusapan natin itong Universal Social Pension. Kung ito nga po ba ay kayang maisa sa batas, no? Dyan sa Senado bago magtapos itong 2024. Mahalaga ito natin pag-uusapan sapagkat nasa huling 2 linggo na lang po tayo bago nga po magtapos itong 2024 and magtatapos na po ang 19th Congress, magtatapos na din po ang sesyon sa Senado, magbabalik na ito, no? Next year na po mga Filipino senior citizens. So sa ngayon, ulitin ko po sa mga hindi pa nakakaalam ng ating Universal Social Pension Bill ay aprobado po ang panukalang ito sa Kongreso noong mga nagdaang buwan. Tapos nga po sa pagpabor ng majority ng ating mga mambabatas sa ikatlo at final reading, no, nitong ating Universal Social Pension Bill. At ito nga po ay susunod na isasalang sa Senado para doon naman po ito pagdidiskusyonan at pagbubutuhan ng ating mga senador kung ito nga po ba ay pabor sa kanila ang nasabing panukala na magbibigay ng pantay-pantay na pensyon bawat buwan sa lahat ng mga Filipino senior citizens na wala nang pinipili. Pero take note mga lolo at lola, no, sa palagay ko hindi na po ito ma-a-aproba. Sa palagay ko hindi na ito magiging prioridad sa ngayon, buwan ng Disyembre, no? And in short, hindi na ito siguro, no, sa palagay ko, hindi na ito kayang maisasabatas at maa-approve bago magtapos itong 2024. At kahit naman next year, no, sa tingin ko din hindi ito magiging prioridad ng Senado at hindi ito magiging prioridad ng Administrasyong Marcos sapagkat next year po, ngayong May 2025 ay ang national midterm election. So parang nakafocus po doon ang ating mga senador, mga mambabatas sa national election. Siyempre, kampanya na po, no? Busy-busy na po ang ating Senado at Kongreso para po sa darating nga po na halalan. Pangalawa, hindi ito magiging prioridad sa susunod na taon, no? Nitong ating Senado sapagkat magiging busy po sila dito sa nakahain na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Kongreso kasi ngayon and Senado, of course, nagiging prioridad nila, no? Parang nakatuon talaga ang kanilang prioridad dito sa impeachment complaint laban kay VP or Vice President Sara Duterte. So magiging yun ang focus nila nitong susunod na taon, particular ng first 2 quarter, no? January to June mga ka-vlog. So sa tingin ko talaga hindi magiging prioridad, walang magiging prioridad na Universal Social Pension Bill para sa ngayong Disyembre, lalong-lalo na,
and of course next year, no? Dahil hindi nga po ito magiging focus ng ating mga mambabatas dyan sa Senado, sapagkat dito nga po sa impeachment complaint nakatuon ang atensyon ng lahat ng ating mga mambabatas. Kaya nakakalungkot lang talaga, no, na isipin na nasasakripisyo at hindi nagiging prioridad ang mga dapat sana inuuna na pangangailangan ng ating mga taong bayan, lalong-lalo na ng ating mga senior citizen. Itong Universal Social Pension Bill, talagang dapat na itong magiging isang ganap na batas para po ito sa ating mga lolo at lola. Makikinabang ang lahat dito, magkakaroon ng buwan ng pensyon, 1,000 pensyon bawat buwan, no? Dahil nga po sa ating mga senior citizen ay marami po sa kanila wala ng trabaho, walang sustento mula sa anak, walang source of income, walang pensyon. So nararapat talaga na mabigyan sila ng buwan ng ayuda, pensyon mula sa ating gobyerno, dahil po sa nagtataasang inflation rate ngayon, mahal ang ating mga bilihin. No, ito sana ang dapat tutukan ng ating mga mambabatas, no, magiging prioridad. Kaya lang ako mismo nalulungkot dahil kung ino pong nakikita sa mga balita dyan sa Kongreso, sa Senado, wala na pong ginawa ang ating mga mambabatas na mga yan, kundi ang magbangayan sa politika, no? Wala na silang ginawa kundi nagkakalkalan ng mga masasamang amoy, no, sa bawat isa, na dapat sana nakatuon ng pansin doon sa prioridad, mga major problems na meron ng ating mga kababayan, mga ka-vlogs natin, particular po ang ating mga senior citizen. Biruin nyo, wala na, hindi na pag-uusapan yung nangyaring transfer of PhilHealth funds na 90 billion pesos mula sa PhilHealth nilipat po sa national government. So wala na yon, hindi na yun na pag-uusapan, na dapat sana yung perang yon, yung 90 billion na yon ay kahit pa paano, marami ng programa, marami ng benepisyo ang mapapakinabangan ng ating mga senior citizens at iba pa nating mga ka-vlogs, mga kababayan natin sa perang yon, no? In terms of health coverage, yung health benefits natin sa PhilHealth, dapat sana doon pinalawak, no, pinarami yung mga coverage sa mga sakit, no? Pero nakakalungkot talaga dahil 90 billion pesos hindi nagamit ang PhilHealth, no? At kinuha po ng national government. So talagang kaya ko nasasabi na itong Universal Social Pension Bill ay hindi talaga ito magiging prioridad, no? Bago magtapos ang 2024, lalong-lalo na next year for the first 2 quarter, no? Ewan ko na lang kung magiging prioridad ito, anong status nito after the national election, kung meron po itong development. Pero yun po ang pinaka-latest update natin ngayon sa Universal Social Pension Bill, no? Para sa mga nagtatanong, ito po ay talagang nakahang, no? Although aprobado na sa Kamara, pero ito susubukan itong makalusot sa Senado. So yun, no? Sana man lang magiging prioridad talaga ito ng ating mga mambabatas dyan sa Senado. Kayo mga lolo at lola, ano po ang inyong komento at opinion regarding dito sa Universal Social Pension Bill? Ano po ang inyong komento dito sa ating mga mambabatas sa Kongreso at Senado na instead of magbigay ng prioridad sa mga benepisyo na mga panukala para sa ating mga lolo at lola gaya nitong Universal Social Pension Bill, ay busy-busy sila sa pagbabangayan sa politika, no? Kayo po ba ay pabor dito? Ano po ang inyong panawagan sa kanila? I-comment nyo na sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kung paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, benepisyo at programa ng ating mga senior citizens.
Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.